Kasi ang pupuntahan mo, bagong buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yung palakpak na nakakain na. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen. Kumamay ka ng 3 tao, sabihin mo, our God is alive. Praise the Lord. Na-excite ba kayo na makita ang bawat isa? Tayo po'y mag-pray. Tayo magsitayo lahat. Ama namin sa langit, marami pong salamat. Hallelujah. Binusog mo po kami ng pagkain dito sa lupa. Lalo tigit. Thank you for you have given us the bread that comes from heaven. Yung tinapay na kailanman ay hindi mauubos. Yung tinapay na siyang aming pagkain araw-araw. Salamat po sa buhay ng aming Panginoon Jesucristo. Tunay at wagas ang kanyang pag-ibig sa amin. Tunay at hindi nagmamaliw ang naisin niya na makasama kami, Panginoon. Kaya naman salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Ang lahat ng bagay na uunawaan na namin, Panginoon. Naiintindihan namin ang magandang plano mo para sa amin. And I thank you, Lord, na hindi ko kami napapagod, hindi kami magsasawa, hindi kami magre-reklamo, Panginoon, sa araw-araw na ginawa mo para sa amin. It is a day of victory, a day to rejoice. Hallelujah. For you always made this day for us. Hallelujah. Kaya salamat po, Lord, at sa gabing ito ay malwalhati ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. To God be all the glory, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Gigilid mo muna yung katabi mo, sabihin mo, nanggigigil ako sa'yo. Praise God, kasi ang cute-cute mo. Glory to God. Amen. Sige po, salamat po sa ating worship team at sa lahat ng mga partaker ngayong gabi. We welcome you on our last midweek service for the month of March. At ito yung ating, isa sa mga masarap na topic. Amen. Dahil lagi tayong busog. Tanay mo yung katabi mo, busog ka ba lagi? Kaya lang ang karamihan pag nabubusog, ikaw yun. Pero alam niyo po ito, kaiba yung nangyari dito sa Exodus 16. If you will see these Israelites, amen, they have been taken out of slavery. Sino dito nahirapan na? Tapos nung may tumulong sa'yo, nagreklamo ka pa nung may tumulong sa'yo. Amen. Minsan ganyan tayo, tama pa? Tinutulungan na tayo, nagre-reklamo pa tayo. Ba't naman ganyan lang ang tulong mo? Hindi mo pa lubos-lubosin. Sabi sa katabi mo, kung tutulungan mo ako, lubos-lubosin mo na. Praise God. Pero alam niyo po, ang Diyos, lubos ang pagtulong sa mga Israelites, sa mga Israelita. Kung makikita natin sa Exodus 16, sa binasa natin. But before that, let me just tell you once again, our verse will be found in Matthew 4:4 and Luke 4:4. Okay, close your eyes. Matthew 4:4. Close your eyes. Matthew 4:4. Recite it. Matthew 4:4. Man does not live by bread alone. Bakit may biryani? Ulit. 1, 2, 3. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Tayo ulit tayo lahat. Sige, magmulat na. Sabihin natin, I am not living by bread alone. I live by every word that comes from the mouth of God. Again, I'm not living by bread alone. I am living by every word that cometh from the mouth of God. Amen. Okay, yung pangatlo, upo na kayo. Sabi mo ulit, I'm not living by bread alone, but by every word
from the mouth of God. Amen. Madali po, di ba? Matthew 4:4 and Luke 4:4, almost the same. Pero alam niyo po, it was originally given by God in Deuteronomy 8 verse 3. Tingnan nga natin. Deuteronomy 8 verse 3. Okay. 1, 2, 3. He humbled you. 1, 2, 3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen! Kaya napakaganda po ng salita ng Diyos sa mga binabasa ni Jesus na foreshadow ng mga propesiya at na foreshadow ng mga nangyari noong unang panahon. That's why this manna, sabi mo sa katabi mo, ilang minana mo? Hindi mana na inheritance. The topic for tonight is all about the manna, the bread from heaven. Amen. Sino gusto ng manna? Say amen. It's already yours. Amen. So, ang sabi po ng verse, tingnan natin ang verse natin. Manna, the bread from heaven. Yung kanina, binasa Exodus 16, 1 to 15, and Deuteronomy 8, 1 to 3. Ayan, yung 3 lang yung binasa natin. At ang sabi po dito, ang manna ay, sa Hebrew ay manu. Parang human, ano? Manhu. Knock, knock. Who's there? Na ang ibig sabihin ng manhu ay, what is this? Where is this? No, what is it? Where are you, Pawan? Okay, ang manna sa Hebrew word means manu. Hindi ko alam paano i-pronounce. At sa English, ang ibig sabihin ay, what is it? Ayan. Kaya doon sa binasa natin kanina, makikita nyo po doon, minention yon na nagulat ang mga Israelita. What is it? Sabi nila. And you know kung ano ang nag-sustain 40 years. Ilang taon pong nag-travel ang mga Israelites when they are taking out from the Egypt? 40 years. 40 years na sinustain ng Diyos physically in the wilderness. Amen? Amen. 40 years, nakasurvive ang tao just eating the manna and the quail. At ang gusto po nating ipaalam ngayong gabi, you will not be satisfied only for 40 years. You know why? The bread that we have now is the true bread from heaven. The true bread, patulog na tayo. The true bread that satisfy not only your hunger, but even your spirituality for time and eternity. Sabi mo sa katabi mo, panghabang panahon. So tingnan nga natin ang Revelations 2:17. So dito ay pinakita ni Jesus may propesiya na ibibigay sa'yo yung mga makaka-overcome. I will give them to eat of the hidden manna. Basahin natin. 1, 2, 3. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone, a new name written on it, known only to the one who receives it. So there is what we call the hidden manna. And that hidden manna ay itinago doon sa, yung foreshadow doon sa pagiging manna or yung bread ng mga Israelites nung sila ay naglakbay for 40 years. Pero again, ulitin ko, ang Diyos, ang meron tayo ngayon is not just a bread for 40 years. You know, after 40 years, manna cease. Ano yun? Bahala na kayong mag-interpret ng English ko.
tumigil. Okay? Nawala na yung mana. Kaya wala na kayong makikita na mana ngayon. Amen. Wala na po, hindi na siya uli, nag-fell in the wilderness. And you know, ang dami pong gustong like, hindi illustration, pero foreshadowing nga na tinatawag of the coming true bread who is Jesus Christ. While the manna that fell in the wilderness speaks of Jesus Christ's humiliation, yung hidden manna naman na sinabi sa Hebrews 9:4 speaks the same Christ in glory na hidden for the whole world. Amen. At tingnan muna natin ang saan ba nagmula, saan ba unang pinababa itong mana na ito. Tingnan natin, Exodus 16:1. Ano po ang sabi? If you have your Bible, you can open your Bible. Okay. Ang ganda, no? Nakukuha niyo na yung revelation. I know that the revelation are already, nangungusap na sa inyo. Okay, ready? 1, 2, 3. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of it. Is it, coincidence ba na kailangan makarating muna sila dun sa tinatawag na meron palang desert safari? Ano ba yan? Desert? Desert ba yan or desert? Sheila Lynn, ano to? Desert? Dessert? Alam niyo yung dessert, ha? Pares lang, yung dessert, tsaka yung deserted. Ayan. At yung matamis. Okay. Pagkain na naman. Is it a coincidence na dito kung saan meron tinatawag na desert of sin or sa ibang translation ay wilderness of sin, ay dito unang bumagsak ang manna from heaven. Amen. Yung bago nga magkaroon ng nakaisang buwan pa muna bago sila ng paglalakbay, bago ito pinababa ng Diyos. Kaya naman, ang ating itatakel ngayon ay Jesus, the true bread. But foreshadowing by the manna itself, ipinakita nung unang testamento sa New Old Testament, the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya ho, totoo ang Bible. Sabi mo sa katabi mo, totoo salita ng Diyos. So yung mga sinasabi natin, nagaganda ang buhay mo o maganda na ang buhay mo, totoo yun. It's being foreshadowed ng pinananampalatayaan mo. Amen? Paano nga kung di mo pa makikita? Di tingnan mo na. Tingnan mo na na maayos ang iyong tinatahak. Tingnan mo na na maganda ang iyong kapupuntahan, ang iyong future. Kasi nga, there's always foreshadow of what is to come in Christ. Amen? And here, the manna or the bread that came from heaven is one of the foreshadowing. Let's see. True bread came from heaven. Number 1 is manna came from heaven. Saan galing yung manna? Diba sa binasa natin ay galing sa heaven? Are you sure? Basahin uli natin para maging sure. Tingnan po natin ang Exodus 16 verse 4. Ulitin ko lang. Pag ang tao mareklamo, masarap tulungan. Bakit? Nabasa nyo kanina, ilang grumbling yung binigkas sa Bible. Amen. Nakailang pag-grumble or pag-murmur. Eto, 16 verse 4, basahin natin. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for
this way, I will test them and see whether they will follow my instruction. Pero alam nyo ba bakit nagpaulan ang Diyos ng mana? Bakit po? Dahil, alam niyo kung bakit? Kasi nagre-reklamo na yung mga Israelita. Sabi mo, masarap pala magreklamo kay Lord, no? Umuulan ng blessing. But it's not the way like that. It's, sabi mo sa katabi mo, mahabagin ang Diyos. Sa kabila, sabi mo, mapagmahal lang ang Lord. Alam niya na itong mga taong ito, maganda ang plano niya para sa kanila. Pero instead na sumunod, instead na ma-enjoy yung journey, ay reklamo ng reklamo. Bakit ba dito lang ako nakakita na paulit-ulit ang ang pagkain? Kari sa umaga, kari sa hapon, kari sa gabi. Kinabukasan kari, chicken. Yung isang araw, king curry, kingfish curry, kari-kari. Pilipino lang naman ang Sana nag-uulit ka ba ng ulam? Aba, parang mana from heaven yung pansit ni Mark nung Sabado. Nakailang. Aba, para sabi ko, thank you, Lord. Amen. Tumatagal. Pero itong mana na ito, ang kailangan mo lang i-gather sa Israelites ay kung ano lang yung sapat sa isang araw. But first, let me just tell you that the manna came from heaven and Jesus Christ, si Jesus Christ ang kanyang pino-foreshadow that the bread of life will come from heaven, where He hails from. John 6:41. At this, the Jews there began to grumble about, nag-grumble din. Pero grabe, no? Nakuha nyo, kahit saan may grumbling, may grumble, may nagre-reklamo, may nagmomormor. Pero, hindi napatigil ng mga reklamador ang pagbaba ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan reklamador. Mapagpasalamat yan. Mapagpasalamat yan. Mapa-Israelites, mapa-Jews. Amen. But that's how God loves us. Amen. Hindi pwede. Sabi nga doon sa mga previous devotion natin, kahit ikaw na lang ang ililigtas ni Jesus Christ, Jesus will come for you from heaven just to save you. Amen? Because that's how God loves you. And the Jews there began to grumble about Him because He said, I am the bread that came down from heaven. But that's the truth. Tingnan po natin yung pangalawang verse. John 3:16 to 17. Bakit daw na parito ang Panginoong Jesus? O bakit naman siya bumaba mula sa langit? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. 17. Bakit siya bumaba mula sa langit? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Like ng manna from heaven. Ang Diyos, hindi dahil mareklamo, kahit na mareklamo yung mga Israelites, ang inisip ng Diyos ay sila. Anong ginawa ng Panginoon? Kahit na nandun sila, because of His grace. Alam niyo po nung mga nakaraan, may mga senaryo sa Bible na nagalit na talaga ang Diyos. At anong ginawa niya? Pinadalhan na niya, nagpa-rain na siya ng fire and brimstone. Bakit? Alam niyo kung saan yan? Nagpaulan siya ng fire and brimstone. Dahil sa sobrang makasalanan ng tao. Yun ay kay Lot at kay Abraham.
Imagine, pwedeng magpadala ang Diyos ng apoy para sa mga taong hindi ma-recognize ang kanyang tulong. But praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sa biyaya ni Lord. Hindi ka pa nasusunog. Hindi pa tayo pinadadalhan ng apoy. Dahil kung sa reklamo lang, baka tayo ay matagal nang naapoyan. But praise God, anong pinadala niya? Kahit na nagre-reklamo sa Kanya, kahit na sumusuway sa Kanya, ang sabi niya, ang response niya, He responds with love. His response is God's grace. Amen. Kaya hawakan mo sa kamay yung katabi mo, sabihin mo, ang ire-response ng Lord sa iyo ay grasya niya. Amen. Despite of our murmuring, there is a bread from heaven. And God sent not His Son into the world to condemn it, but the world through Him might be saved. John 6:41. Yan yung binasa natin kanina. Number 2. Ano pa sa number 2? Manna is glorious. Ayan, bakit kaya tinawag na glorious yung manna? And this glorious implicates the glorious manifestation of Jesus Christ. Tingnan po natin ang verse sa Exodus 16:7. Okay? 1, 2, 3. And in the morning, you will see the glory of God because... ang grabe, no? Dahil nagreklamo. Sa pagrereklamo, pinakita ng Diyos yung glory niya. But don't misinterpret the Bible. Okay? May kasunod to, bago pa ito. Meron pang 5, 6, and 7. But in the morning, you will see the glory of the Lord, because He has heard your grumbling against Him. Dahil nagreklamo, dahil walang pananampalataya, pinagpakita ang Diyos ng kanyang kalwalhatian para lang maniwala ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, patuloy nagagawa ang Diyos ng kalwalhatian niya para magtiwala ka. Amen. Minsan tayo lang talaga bumibitaw, pero si Lord hindi bibitaw sa atin. So that is the glorious. Alam niyo po ba that in this verse, this is the first mention of God's glory? At the middle of the grumbling ng mga tao, dun pa na-mention yung first word na glory. Amen? So the manna wasn't much to look at all, but the miracle of bread from heaven was a manifestation of the glory of God. Yung miracle na yon ay the manifestation ng glory ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ who came from heaven is glorious. John 1 verse 14. Tingnan po natin ang verse. Ang sabi doon, and the Word was made flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory. Oh, rabasya karara. Ang ganda po nito. Kaya nga kung tayo lang masasanay na kumakain ng dito lilipad ka na, puro chicken. Pag ginanito mo yung skin mo, flawless. Kaya di muna ako nag-chicken. Amen. Praise God. Basahin po natin. 1, 2, 3. The Word became flesh and made His dwelling among us. Then we have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Punong-puno ng habag, punong-puno ng grasya at katotohanan. Amen. Ganyan yung glory ng ating Panginoong Hesukristo. At this glory was exhibited in the grace of God and in truth. At yung pong manna,
a supernatural provision ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may supernatural provision ang Diyos. Hallelujah. Sa lahat, ipinagkaloob po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Number 3, mana is small. Sino mga small dito? O Mami Jom at saka large. And yung pagiging small niya is signifying the humility of our Lord Jesus Christ. Exodus 16:14. Sige po. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. Tin lang. Maliit lang siya na naiipon. Parang frost. Alam niyo yung frost? Sa ground. Thin flakes like frost. It's very small. So sa mundo, Jesus Christ is representing His humility. That He will come to us. Amen? A humble person. Kaya mahalaga po ang humility sa atin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, humility. Hallelujah. Philippians 2 verse 8. One, two, three. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Alam niyo, ganyan tayo kaibig-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. His humility, His love for us, amen, ay nangyari sa Kanya na siya'y sumunod kahit na alam niya na ikapapahamak o ikamamatay niya ito. But because of His love for the whole world. Number 4, mana was round. Bilog pala yun. Okay. Mana daw is round. That signifies Christ eternity. Exodus 16:14. Nandun din yun, yung binasa natin kanina. This mana signifies, yung round niya is speaking of one who is eternal. Ano ibig sabihin nun? Having neither beginning of days nor end of life. Amen. Kaya nga sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Pero di mo alam kung kailan yung beginning at kung kailan yung end. That signifies eternity. John 8:58. Ano pa yun? Before Abraham was born, I am. Amen. Meaning, bago pa dumating, bago pa ang lahat ng creation, I am. That signifies the eternity of Jesus Christ. Next. Mabilis na tayo. Nakakailan na tayo? Number 5. Mana came with amazement. And it means His infinity. Nakakita na ba kayo ng sasakyang infinity? Maganda ba yung infinity? Exodus 16 verse 15. Ayan, basahin po natin. Exodus 16 verse 15. 1, 2, 3. So kinaumagahan, pagising nila, may mga, manananggal. May mana na sa lupain, sa desert.
maintindihan kasi wala naman siguro puno noon, pero sabi ito daw ay kumakapit sa puno. Siguro may mga ilang-ilang puno na doon nagkukumpol-kumpol. And dahil hindi nila alam ito, ang sabi nila, what is it? Ano ito? And that is their amazement. Amen? And this amazement signifies that the Lord Jesus Christ will come and people will be amazed of Him. At hindi nila, kung makikita nyo, John 9:29, ano po ang sabi ng verse? Nang makita siya ng mga tao. Sabi na, kaya tinawag na mana, ang meaning, what is it? O sabi naman na iba, okay, 1, 2, 3, we know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes. At meron pa sinabi sa verse, sa Bible, na sabi, from where he come. Okay? And who is that man? Sabi ng mga Jews. Sino ang taong ito? Diba sabi yun? Yung pinagaling. Sino ang taong nagpagaling sa'yo? Hindi nila. The people are being amazed of what is of the manna. Meaning, yung mana na ipinadala ng Diyos sa kanila ay extraordinary. And God, our Lord Jesus Christ, at kung titingnan niyo po, yung mana na ipinadala, tuwing kailan lang pwedeng kumuha? Every morning. Yung every morning, kakainin mo hanggang araw lang nito. Pero pag Friday, 2 araw yung pwede mong dalhin. Kasi yung Sabbath, hindi ka pwedeng lumabas. Ito pa matindi. Yung iba, nung kumuha, di ba mayroong sukatan ang isang tao, kahit gaano kakalaki o kaliit. Isang omer lang yata. Omer ba yung tawag doon? Ang sukat ng isang tao. And ang nakaka-amaze, yung mana, yung iba, kumuha na marami. Takot magutom. Ha? Yung iba naman, kumuha ng kakaunti kasi baka hindi, pahikan. Ano yun? Baka hindi nila makain. Choosy. Picky. Ang nakaka-amaze ng ginather at nung tinitimbang na, yung kumuha ng sobra, sumakto lang. Yung kumuha ng kulang, sumakto din. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, sakto lang. That's amazing, right? And kung tutuusin, ilan Israelites? Around 600 something thousand nang pumunta sila, umalis sila from Egypt. For 40 years, ganon karami ang sinupply ng Diyos sa kanila. Na never fail. Walang araw na hindi dumating ang mana mapera sa Sabbath day. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang araw na mag-fail ang blessing ng Diyos sa'yo. So don't say na ito, hindi ako blessed. No! Hindi pwede. Because we are blessed beyond measure. Hindi mo pa man, alam niyo po, mag-join kayo doon sa ating daily devotion. Ang ganda ng mga revelation. That's what the Word of God is. Amen? God never fail. And that's what Jesus Christ, yan ang inassure ni Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, assured ni Jesus yan. Sabi niya, sino mang kakain ng aking salita ay hindi mamamatay. Magugutom. Ikaw magugutom lang, iba mamamatay na. Pero kay Jesus, sino mang kumain ng kanyang salita, ng kanyang katawan, ay hindi mamamatay. But what is death? Okay? Kasi minsan, nakala natin yung death is just the physical death that Jesus is talking. That is different. When you say physical death, ako, I believe I'll go by rapture. Kayo. We'll go, sama-sama tayo.
because the end is very near. Amen. Will not taste death, sabi ng word. But to make it more malawak, yung more ma-exhort what is death. Death is separation. So you will never be separated again in the presence of God. That's why the presence of God is inside you. Tanong may katabi mo, sinong nasa iyo? Siyempre si Lord. Amen? Dapat ang Panginoon. Exodus 16 verse 18. Ano po ang sabi doon? Tingnan nga natin. Okay, 1. Ayan, ito yung measured. 1, 2, 3. And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not have too much. And the one who gathered little did not have too little. Why? Everyone had gathered just as much as they needed. Hanggang sa loob ng bahay mo, naghihimala ang Diyos. Amen. Hanggang sa loob ng tahanan, meaning sa loob ng pamilya natin. Hindi sila makukulangan at hindi rin. Bakit hindi pinalalabis? Bakit hindi pwedeng lumabis? Kasi pag inabot ng kinabukasan, kailangan nila ito i-consume within the day. Otherwise, pag inabot kinabukasan, ay mabubulok na. Nagkakaroon na ng mga worm, bubulatihin. Parang tiyan natin dati may bulate. Kaya hindi pwedeng, kaya ang daming itinuro ng Diyos. Alam niyo po, kaya pala ginawa ng Diyos yung 40 years is to humble the Israelites. And sometimes, bakit tayo dumadaan sa wilderness? Because God wants to teach our heart. Ang daming gustong ituro ng Diyos, pero minsan, sa halip na magpaturo tayo, reklamo ng reklamo. Pero kahit na gano'n, nagre-reklamo ka, hindi matitinag ang Diyos sa mga pagre-reklamo natin. Parang ikaw na yung susukong magreklamo. Lord, suko na ako. Talagang saludo ako sa iyo, Panginoon. Amen! Amen! Kaya parang hindi na ako tumatalab ang mga reklamo ko. Kahit anong reklamo ko, napaka-gracious mo, Panginoon. Napaka mapagpatawad mo lahat, halos. Kahit na sino dito ito, sinasabi mong martir, hindi ho martir ang Diyos kasi ang martir ay different sa pagiging Diyos niya. Okay? But God is so gracious. He is so loving. Amen. So kaya yung mga provision ng Diyos sa atin, pinakita yan, pinorshadow ng infinity. Sabi mo pagka sinabing infinite, walang katapos. Unending blessing. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Kaya ang salita ng Diyos, hindi mawawala. Sabi doon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Yung mana, tumigil, pero yung bread of life, hindi titigil. Amen? John 9:29. Nabasa na ba natin yan? John 9:29. Okay, 1, 2, 3. Ayan, nabasa natin. Next, number 6. 6 na? Okay, enough. So, halos parang ito din yon, enough supply. So, magkadugsong po sila. And that is meaning Jesus Christ's sufficiency. Sufficient for every needs. Exodus 16:21. Exodus 16:21. Okay. Each morning, everyone gathered as much as they needed, and when the sun grew hot, it melted. Yung palang mana, kailangan, sabi mo sa katabi mo, maaga kang magising. Maubusan ka, tunaw na, tubig na pagdating mo. Kaya minsan, ang revelation ng Diyos, amen, nakanganga ka. Ha? Bakit
sa salita ng Diyos. Bakit ako hindi ko pa na-enjoy? Baka natunaw na ang revelation. Kasi sabi doon, each morning, everyone gathered as much. And when the sun grew hot, it melted away. Huwag mong sayangin, huwag mong palipasin ang araw na ang revelation ng Diyos, na ang salita ng Diyos lilipas lang sa iyo. Ay mo sa katabi mo, huwag mong palalampasin ang isang araw. Magugutom ka. And Jesus is telling you, amen, na kapag kumain ka ng kanyang salita, it is enough for that day. It is sufficient for your needs. Bakit iba po yung revelation? Hey, maghintay ka! Huwag mong pangunahan, may ginagawa ang Diyos. Ang gusto niya lang, salitain mo ang mga bagay na gusto ng Diyos sa'yo. Sino dito pag nagsalita, solo ka sa kwarto, halimbawa, solo ka, nag-isa ka lang. Pag nagsalita ka doon, sinong unang makakarinig sa'yo? Di ba ikaw? Tama po ba? Pag tayo nagsasalita, sino unang nakakarinig? Tayo. Kaya mahalaga na sinasalita mo. Mag-isa ka. O kaya dalawa kayo. Magsalita tayo. Ikaw muna, tapos ako naman. Kasi kailangan mahalaga. Faith cometh from hearing and hearing. Wag lang tuwing Sunday. Wag lang tuwing midweek. Wag lang tuwing LG. Every morning. Sabi mo sa katabi mo, every morning. Say a word. Makikita mo yung buong maghapon mo, grabe yung biyaya ng Diyos sa'yo. Ang problema, ayaw mo sa salita ng Diyos. Inip na inip ka. Boring na boring ka. Sino may katabi mo, bored na bored? Hindi naman. Noon yun. Habang may revelation, habang may fresh revelation ang Diyos sa'yo, huwag mong hayaan na lumipas ito. Huwag tayong, sino pa ba ang tutulong sa atin? Amen. Mas maganda na ikaw na sa'yo nagmula ang mga salita. Kaya ako pinababasa ng malakas. Ngayon, uso na pabasa ngayon. Ngayong mga uling araw na ito, mga 3 araw, nagsisimula na kaping barako, mga sopas, tapos ang ganda ng boses mo, malat na malat ka na. Ano yan may iba't ibang tono pa yun. Na. Ano, may nirerentahan pang taga-kanta doon. Kaya lang. Kasi ngayon, inaalala ho nila. Walang problema sa alalahanin pero yung gawin. Inalala mo nga, pero nagre-respond ka ba doon sa ginawa niyang pag-ibig sa'yo? Tanongin mo yung katabi mo. Kumanta ka rin ba, no? libre ang tinapay at ano doon. Unlimited. Pabasa. Ayun nyo lang nakuha. Baka walang ganun sa kanila. Sabi natin, Jesus is sufficient. So Jesus came, at ito pa maganda, Jesus came, not just because He is sufficient enough, but to satisfy you. Amen. So, hindi ho basta-basta pupunta ang Diyos dito para walang gawin. Para lang iligtas ka, tapos, balik na siya sa langit. No. When Jesus came here, may ginawa siya at sinatisfy ka niya. Amen. 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9. Okay, 1, 2, 3. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly. Sabihin mo, the more gladly. The more ka magsasaya. Kung may nanghihina, the more kang magkaroon ng kagalingan
Hindi, pagka nangihina ka, sis, nangihina ako. Hindi mo na ako ate. May pinagdadaanan ako eh. Parang hinang-hina ako, hindi ako makatayo. Then, sabihin mo, rejoice more. Ano yun? More gladly. Wala akong weakness na ibinigay ang Diyos sa atin na hindi mo kaya. And kaya may weakness sometimes because God wants to display His power on you. Kasi nga minsan, nagiging tayo yung kalakasan ko na to. Amen. Ay, kaya ko naman to. Kaya ko na to mag-isa. So therefore, sometimes you don't need God. But in our life, pagka natutunan mong mabuhay na ang Diyos ang iyong inuuna, hindi ka manghihina. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka manghihina. Because God's grace is sufficient enough for you. Last natin, ano yun? Manna is white. Kaya alam nyo, yung mga may white hair, bless kayo. Makawaw. So white signifies the purity of our Lord Jesus Christ. Amen. Exodus 16:31. Okay, basahin natin 1, 2, 3. The people of Israel called. Okay, ulit. 1, 2, 3. The people of Israel called the bread manna. It was white like coriander seed and tasted like wafers made with honey. Parang galing India to May coriander. And tasted like wafers made with honey. Alam niyo po yung purity na ito. Na-mention ito sa Numbers 11:27. The color of manna was both white and bdellium. So, tinignan ko kung ano yung color ng bdellium. Parang black, parang nag-luminous siya. It's like having a pearl, like a luminescence. Yung nagluminous na crystal white. Ganyan yung pagkaputi ng manna. Nothing of the dust or dirt in the wilderness or floor touched or contaminated the pure white manna. And that's our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 11:13. 2 Corinthians 11:13. For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. But with Christ, walang pwedeng mag-masquerade or maging false. Bakit? He's luminous. Ano yun? Yung nakakita na kayo ng rosaryo yung nag-glow in the dark. Ang tawag doon ay luminous rosary. But Jesus Christ is more than a luminous. Amen. Ganon ka-kristal, kapuro ang kanyang puso. Kaya naman, ano ang meron sa bread of life? Number 1, with Christ, you have the daily provision. Nehemiah 9:15, Psalm 119, verse 57. Basahin nyo sa bahay. Number 2, with Christ, it is priceless. Hindi mo pwede mabili sa tindahan yung tinapay. Number 3, they are new every morning. Napakasarap na sa umaga ay ang salita ng Diyos ang kinakain natin. Number 4, it will fill us up and we'll never go hungry. And number 5, it strengthens us. It is the food that strengthens us. So now, ang tanong, what are you eating? Ano ang kinakain natin?
Kinakain lang ba natin yung mga pagkain na isang araw ay mapapanis? Pagka hindi mo na ilagay sa ref, bukas, panis na. What are we feeding to our body? Yung mana, even it's a foreshadow of Jesus Christ to come, it ceased, tumigil. But now, it is the bread of life. And the body that you have now is the body of Christ. Pero paano natin ito finifeed? Ano ang inilalagay natin o pinapasok natin sa ating katawan? Are we feeding it with the Word of God? Or until now, nagdadalawang isip ka pa? So I pray that all of us here will decide today that we will feed our body, our mind, our hearts, not with fear, not with doubt or unbelief, but we feed our body with things that would keep us away from sin and to obey our God. The things that will make us closer to God and remain in His words. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magkasama tayo sa journey na ito. At walang iwanan, magkasama tayong kakain ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Again,